Criminology word of the day, intimidate. Dun muna tayo sa root word niya, which is timid. So pag sinabi nating timid, this is an adjective which means lacking in courage or self-confidence. Kumbaga parang mahiyain, hindi malakas ang loob niya. Tapos ibig din sabihin nito is lacking in boldness or determination. Parang walang pangil, ganon. Then dito naman tayo sa prefix na in. Ang variations nito is il, im, or ir. So first definition ng prefix na in is not, none, un. For example, inconclusive, andyan nakalagay. This means na hindi conclusive. So tandaan nyo na lang hindi. Then another definition ng prefix na in is in, within, into, toward, on. So for example, infiltrate. Sabihin natin na infiltrate kayo nung kalaban na kumpanya. Merong tao yung kalaban na kumpanya na nakapasok doon sa kumpanya ninyo, na infiltrate kayo. Yun yung ibig sabihin ng prefix na in, ha? Pwedeng hindi, not, or pwede ring in, within, nasa loob. So dito na tayo sa word na intimidate. It is a verb which means to make timid or fearful. Frighten. Ibig sabihin, tinakot mo, at hindi lang ito basta tinakot, ha? Sabi nga dyan, to make timid. Eh, yung definition nga ng timid, di ba? Walang lakas ng loob, walang confidence, mahiyain. So, pag sinabing intimidate, to make timid, inalisan mo ng lakas ng loob ang isang tao. Sabi pa nga dito sa definition, especially to compel or deter by or as if by threat. So usually, ginagawa ang intimidation with the use of threats. Pananakot. Balikan natin yung definition, nawawalan ng lakas ng loob ang isang taong nai-intimidate o ini-intimidate. Sabi pa dyan sa example, try to intimidate the witness. Ibig sabihin, tinakot yung witness para hindi na siya mag-witness doon sa kaso. So that's the meaning of the word intimidate. Stay tuned for more criminology vocabulary. Bye!